Siya naman si June Perez. Pagtatanim ng gulay ang kanyang negosyo. Sa tagal niyang nagtatanim, ngayon lamang siya nakapagpatubo ng magagandang klase ng sitaw at ampalaya. Kaya din ako na pumunta sa organic kasi dati naman may mga tao ko pag nag-apply kami ng pesticide. Hands-off naman ako dyan eh. Hindi ako ma-apektuhan talaga. Pero siyempre, dapat concerned ka din sa mga trabahador mo at sa kakain ng produkto mo. Kaya yun ang ginawa ko. Talagang pinagsisikapan namin gamitin yung organic para sa pangkalahatan, kabutihan. Ayon kay Congressman Procy, mahabang hakbangin pa upang lalo pang mapalaganap ang likas na pagsasaka sa buong bansa. Actually po ay nakakatuwa sapagkat ang departamento po ay maagang nagising at nakita po nilang nakakatulong po ng totoo itong organikong pamamaraan ng pagsasaka. Sa kasabay din po nito, sa mababang kapulungan po, kami po ay may 5 kongresista kami na nagsipag-file ng bill para magkapagsulong po ng organikong pamamaraan ng pagsasaka, na doon po ay sinususugan din na ang mga local government units po ay obligahin na mag-produce, propaganda at mag-distribute ng mga organic fertilizer sa bawat bayan-bayan po nila. Hindi po lang basta sa papel, kundi isang totoong programa na kung saan ay kapartner po talaga nila yung mga magsasaka. Sapagkat dito po, we think na ito po yung tanging paraan para po ang ating pong agrikultura ay muling manambalik at ang ating pong magsasaka kapag kumikita po sila, sila po yung magkukusa maghalaman, sila po ay kusa magtatanim pagka po nakita po nila ito. Dagdag na kita, katipiran at tuloy-tuloy na pag-unlad ang pangako ng teknolohiyang isinusulong ni Congressman Procy at Department of Agriculture. Ang organikong produkto naman hindi po maitatatuan na talaga pong mas mahal. Mas mahal po yung organikong mga produkto sa atin pong mga pamilihan, bayan, mahal po sa mga supermarket. Ngunit kapag ang maganda po nito, hindi na po namin pinapangarap yon. Kami po dito sa buong distrito, sa buong lalawigan, nangangarap na lang po na mag 1:1 na lang. Kasi huwag na po namin pamahalin. Yung magkasing mahal na lang po yung organiko at saka yung pong ginamitan ng ordinary, yung pong commercial fertilizers. We think na ngayon po ay ang ating pong mga mamamayan gising na po sa mas safe na pamamaraan ng pagkain ng mga pagkaing pinoproduce po sa organikong pamamaraan. Kaya pagka po ganyan ang nangyari, so magiging mas in-demand po yung aming mga produktong nanggagaling sa aming lugar. Kaya pinipilit po namin, pinupunyagi po namin na kasama rin po ang pagmumulat sa ating pong mga mamamayan ng advantage ng pagkain po nila ng produktong nanggaling sa organikong pamamaraan. Yung organic farming na yan ay isa sa pinaka-effective na pamamaraan ng Department of Agriculture para balance ang ating environment, hindi polluted na pag nag-spray ka ng chemicals, masama ang amoy sa kapaligiran na nakakasira at nakakamatay ng mga yung insekto na tumutulong para mag-produce ng magandang produkto. Kung mapapalaganap na ang alternatibo at mabisang pamamaraan sa pagsasaka, higit pang mapapangalagaan ang ating kalikasan para sa kapakinabangan ng mga darating na henerasyon. Sana po'y meron kayong natutunan. Lagi po sana kaming inspirasyon ng inyong mga darating na mga adhikain sa ating agrikultura. At maraming salamat po hanggang sa muli po. Salamat.